Noong December 17, araw ng Huwebes, nagkataon naman aniyang may out-of-town game that weekend ang basketballista, kaya't lumipad ito patungong Cagayan de Oro City. Ayon pa kay Chris, 7 araw silang walang komunikasyon ng asawa at bumalik lamang ito noong gabi ng December 24 para sa Noche Buena ng buong pamilya Aquino. Nagbigay ng 3 rason ang TV host kung bakit nagkakaproblema sila lately ni James. Una, ang kanyang matinding depresyon sanhi ng pagpanaw ni former President Corazon Aquino. Pangalawa, ang kanyang heavy workload. At pangatlo, ang pagiging abala sa kampanya ng kapatid na si Noynoy. Ayon naman sa isa pang source ni Ricky Lo, noong Noche Buena ay nagkaroon ng heart-to-heart talk si James sa magkapatid na Noynoy at Balsi at bilas nitong si Eldon Cruz. Isa sa mga inilabas na hinaing ng Cager ay ang kawalan umano ng oras sa kanya ni Chris. Mula raw kasi nang mamatay si Tita Cory ay isinubsob na ng TV host ang sarili sa trabaho upang labanan ang matinding depresyon. Ayon naman sa Philippine Entertainment Portal, medyo nagdamdam si Chris dahil tila hindi na-appreciate ng kanyang mister ang mga sakripisyo niya para sa kanilang pamilya. Sa harap ng kanilang pinagdadaanan, Chris confessed to Ricky Lo, and we quote, "We are trying hard to work out our differences not for the 2010 elections as you mentioned in your story, and not even for my mom's memory, but because James and I want to honor our marital vows." Unquote. Last December 26 ay lumipad patungong Bangkok, Thailand ang mag-asawa kasama sina Joshua at baby James. Sa pinakahuling text message na ipinadala ni Chris kay Ricky Lo from Bangkok, sinabi ng TV host, and we quote again, "Loving na uli kami." Unquote. Okay, para malaman ang katotohanan tungkol kay Chris and James ang nag-iisang showbiz authority. Siyempre si Ricky Lo. Okay. So, Ricky, sa kinalaman mo, ito yung kasi alam, ikaw ang nag-break ng story, di ba? Na nagkaaway sila. inaamin ko ako nga. Oh, ikaw nga talaga. Guilty. Okay. So, may third party ba dun sa naging away ni Chris and James? Ang third party siguro yung career ni Chris. Pero yung third party sa panig ni James, wala daw. Wala faithful, pagkalang ko faithful si James kay Chris. Okay. He's one and only. As we talk right now, faithful siya. As of the moment. As of the moment. Okay. And forever siguro, hopefully. Hopefully. Okay, pero ikaw talaga sumingit ka pa. Hindi, pero based sa last communication nyo, tuloy yan na bang nagkaayos na si James and Chris? Yeah, sabi naman ni Chris, yung 6 days nila sa Bangkok, mukhang nakaganda. Kasi nagkaroon sila ng family bonding, nag-uusap sila. Tapos yung time na gusto ni James i-devote sa kanya ni Chris, mukhang nakuha niya. Okay. Nagkaroon sila ng, how do you call it? Intimacy. Husband and wife naman, di ba? Oo naman. So, I mean, of course, it's natural. Okay. Pero, so, ano pang pwede mong idagdag dun sa mga... I-correct natin ibang ano. Kasi isang narinig ko ha, this is your chance to correct na. Yung isang narinig, hindi sa'yo galing ha. Yung kasi ang narinig ko lang, gusto ro ng family ni James from the Visayas na dito magbakasyon sa Manila. Pero parang ayaw yata ni Chris. Parang ganon. It may be unfair, but mukhang hindi yata nag-factor yung reason na yan, di ba? Ang sinabi naman ni Chris, depressed siya dahil dun sa mami niya. Hindi pa niya masyadong matanggap yung pagkamatay ng mami niya. So, parang naging workaholic siya for therapy. Tapos, ang second priority niya yung Kinoy na yung campaign. At at saka yung first priority yung mga kids, no? Si James naging poor third priority. Feeling neglected. Feeling neglected. So, syempre yung na-realize ni James na hindi na pala siya neglected no, sa Bangkok. Maganda yung nagawa ng Bangkok nila eh. Talaga na. Nagkaroon talaga sila ng reconnection. Okay. Di ba yan? Pwede bang itanong ko na lang, sila. last question ko na lang sa'yo. Sino nagkwento sa'yo lahat ito? Nandoon sa bahay nila. Nandun sa bahay nila. Kaya ingat kayo sa mga kasama sa bahay. Okay. Hindi pa tinanong kung anong update. Ano update? Sa Bangkok. Dumating sa from Bangkok. Okay. Tapos, tinext ko si Chris dahil kung pwedeng ma-phone pat siya. Nasa Araneta Coliseum sila ngayon. Nanood ng Disney on Ice. At sabi ni Chris, we're watching Disney on Ice. Pagbigyan mo naman kami mag-family bonding. The show is going on. Oh, Chris, enjoy the show. At sana tuloy-tuloy na yung ano nyo ni James. So in other words, medianoche kagabi, magkasama sila. The other night. Magkasama sila. The other night. And we're so happy naman for them. Kasi okay, talaga, we're happy for them. Sana Chris tuloy-tuloy deserves na yung mga happiness. LQ na yan, di ba?
Oo. At Chris, kung ano man yung time na dapat kay James, sandali na naman yun, di ba siguro? Ibigay na sa kanya para hindi na magtampo si James. Hindi, for James naman, magiging campaign period yun. So medyo dapat mas Intindi niya na busy si... understanding nga siya. Pagod sa trabaho, pagod sa kampanya. Pero sandali lang yun sa mag-asawa, di ba? You know what I mean? Yes. That's Bangkok it. lang yun. Okay. That's it, okay? And anyway, for more updates on Chris and James, tumutok lang kayo siyempre sa Star Talk, sa Philippine Star dahil Ricky Lo will tell you everything about them. More about it. Okay, at Dino Guevara umaasang makatagpo na rin ng bagong partner si Kim De Los Santos. Panoorin nyo. Up now. Kakasundo kami sa lahat ng bagay. 4 na taong gulang na pala ang naging bunga ng nearly 6 years na pagsasama ni Dino Guevara at Karen Gabriel. Mas ginusto ni Joaquin Guevara Ross na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa isang fast food chain nitong Martes. Tinanong namin si Joaquin kung anong gusto niya. Nagkataon naman, umiikot-ikot kami. Nandito kami sa isang barangay dito. Tapos sabi niya, I want to share my toys. Sabi niya gano'n. So parang nag-isip kami ni Karen na bakit hindi na lang natin igawin sa parang charity event. This is the first time we're celebrating it with the less fortunate children of Parañaque. Bagamat umiiwas si Dino na pag-usapan ng dating asawang si Kim De Los Santos, hangad niya ang kaligayahan nito sa piling ng bagong partner. Actually, wala po akong balita pero usually naman may mga kaibigan lang na puro mga nasa mundo rin ng showbiz na kinukwento nila na she's doing well daw. Hopefully sana. Pero I think she's doing good. Sana kagaya namin na happy na rin kami. Unang-una tapos na